Magpupulong muli ang Department of Energy para talakayin ang posibleng epekto ng gulo sa Middle East sa presyo ng petrolyo. Ayon sa DOE, posibleng maging lingguhan ang oil price hike. Para po talakayin yan, makakausap natin sa telepono si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga po sa inyo, Director. Magandang umaga sa inyong programa po at sa ating mga kababayan. Good morning, kapatid. May mga kumakalat po sa social media na posible daw po na 10 pesos ang maaaring dagdag sa diesel habang nasa 5 pesos naman sa gasolina. So, posible po ba itong mangyari, Director? Tingnan na lang ho natin muna sa price kasi masyadong volatile yan. Tingnan na lang ho natin hanggang Friday. At ngayong araw may pag-uusapan din naman ng Department of Energy at mga oil companies kung paano gagawin ang mas mababa posible yung mga staggered implementation ng price para hindi ho mabigat sa ating mga kababayan. So ibig sabihin, Director Rino, by the end of the week, sa malamang-lamang Saturday, mas mabibigyan tayo ng linaw sa kung gaano kalaki yung itataas ng presyo ng petrolyo. At ito ho ba, kumbaga masasabi natin, reflection na, direct impact na nung nangyayaring gulo sa Middle East, yung aasahan nating price increase by next week? Definitely, no. February 28, itong nangyayaring sa week na to ay right after nung February 28. So, ito na ho talaga yung 1 to 2 weeks na or 1 to 3 weeks na sabi pa ni US President mukhang ganong katagal ang estimate niya na mananatili yung gulo sa yung mahigpit na gulo, no? Probably it will stabilize after. So ito na yung unang week na right after ng February 28. Pero Director, syempre ating mga kababayan ay worried na po sila dito sa nangyayari. Syempre, apektado po lahat, chain reaction kapag po nagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Pero I was wondering po, kung naiisip na po natin, kasama po ba sa pagpupulong na magkakaroon ng staggered na pagtaas sa mga presyo para po hindi ganun kabigat para sa mga kababayan po natin yung epekto nito? Well, ginawa na natin to nung itong naunang palitan din nila, itong tatlong bansa na to. If I remember it right, baka last year, no? But it was in a short period, mga 3 days lang nag-announce na kaagad ang Iran at saka US na tigil putukan na sila. But this one, mukhang ibang usapin to mukhang magwa 1 month. So, kung nagawa natin before na in a short period of time yung gulo, lalo na kung kailangan nating magawa ngayong na medyo malala yung sitwasyon. Director, bukod kasi dun sa inaasahan ng pagtaas ng presyo ng langis, bunsod nga nitong nangyayaring gulo dyan sa Iran at sa Middle East, isa sa mga pinagtatanong din ng taong bayan, kung bakit ba for the start of the year, umaabot na tayo ng halos 8 to 10 weeks na merong pagtaas ng presyo ng langis ng krudo? Well, definitely yan ho ang mabigat. Magkasunod ho yan. Last part ng January, nagkaroon tayo ng Venezuela problem. So, but lingering na ho yung Iran problem na yan. So, in fact, officially, nagsimula talaga ang kanilang recent negotiation, February 6. At nag-cap off dun sa February 28 na atake ng US. So, dire-diretso yun hanggang ngayong March. So, hindi ho isolated yung mga increases na yan. Talagang konektado yan palagi sa araw-araw na ina-analyze ng mga oil market analyst, no? Palagi hong lumalabas early on ang Venezuela, sinusundan ng Iran. Buti wala tayong naririnig about dito sa ibang sanctioned states ng US. Itong dalawa lang. But natapos na ho ang Venezuela, so buti na lang at hindi sumabay. But of course, naramdaman na ho natin early on from January pa hanggang ngayon. So wala hong tigil Probably kung maayos na ho ang Iran, wala na hong natitira sigurong isa-sanction ng US. So yun na lang ho ang ating talagang this is
this has to pass, no? Kailangan dumaan tayo dito para at least matapos na. Oo. At makabalik ho ulit sa normal ang ating flow of trade. Ang masama lang, when you talk about Venezuela, isang bansa lang yun. Wala namang affected na ibang bansa eh. Brazil, which is also oil-producing country, hindi naman naapektuhan. But this one, kasi dahil dyan sa mga Gulf states ito at lalong malaki ang partida ng nung effect sa Middle East countries. Dahil dyan sa Strait of Hormuz, doon ho na magnify o nag-multiply yung ating problema sa ngayon. Yun. So, ito ho talaga ang naging cause bakit kakaiba ho ang nangyari sa part ng sa time ngayon. Opo. And lastly, Director, syempre, ang pangamba rin ng ating mga kababayan, kung meron po ba tayong sapat na pagkukunan, no, sakaling tumagal pa po itong tensyon sa Middle East, sapat na pagkukunan po ng supply ng oil. And of course, are we also looking at fuel subsidies dahil nga dito sa mga napipintong pagtaas ng presyo? Well, we can only go back to the history, no. If you look at Russia, nagpo-produce yun ng 10 million barrels per day. Nagka-problema sila, sanction kaagad yung European Union at saka yung US and allied countries naghinay-hinay kumuha. So, yun, naramdaman natin, June of 2022, umabot ho ang ating pump price ng 85 to 90 peso. Hindi ko makalimutan yung Boracay, umabot pa ng 100 peso per liter. So, kahintulad dito kasi ang pinag-uusapan naman natin dito sa Middle East, kung lahat totally hindi makalabas temporarily dahil dumadaan sa Strait of Hormuz ang mga vessel at na may pangamba ang mga vessel daan na dumaan for now. So, kung kahintulad nito, mas malala lang to ng konti, mga 15 to 16 million barrels ang lumalabas diyan. So, a little more than the Russia export. So at that time maabot tayo ng ganung level ng pump price. So ito mas malala at sana hindi ito talaga tumagal dahil hindi ho natin maiwasan mag-isip na baka umabot tayo sa ganung level or more, di ba? So yun lang ho. Wag naman sana. Pero hindi naman nagkulang ng supply kasi marami namang other alternative sources like US, Canada, South America, and of course, Africa. Marami pa ho yan. Ang hirap lang, ang layo ho talaga natin. Kaya malaki ho ang magiging impact sa price. Yung dadaanan yung magiging problema. Additional cost yan. Especially since more than 90% Middle East tayo. From Middle East to dito sa Asia Pacific, 1 week lang. Ito, baka it will take us 3 weeks to 1 month. Nako, abangan ho namin yung updates mamaya sa magiging pagpupulong ninyo. Muli maraming salamat ho sa inyong oras. DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.